Kabanata 87, Sa aking ama, at iyong ama. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 50 hanggang 53, Gawa Kapitulo 1 versikulo 9 hanggang 12. Dumating na ang panahon para umakyat si Kristo sa trono ng kanyang ama. Bilang isang banal na manlulupig siya ay malapit nang magbalik dala ang mga trepeyo ng tagumpay sa mga korte ng langit. Bago ang kanyang kamatayan ay ipinahayag niya sa kanyang ama, natapos ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin na gawin. Juan Kapitulo 17 versikulo 4. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli ay nanatili siya sa lupa ng isang panahon, upang ang kanyang mga disipulo ay maging pamilyar sa kanyang nabuhay at niluwalating katawan. Ngayon siya ay handa na para sa live-taking. Pinatotohanan niya ang katotohanan na siya ay isang buhay na tagapagligtas. Hindi na siya kailangang iugnay ng kanyang mga alagad sa libingan. Maaari nilang isipin na siya ay niluwalhati sa harap ng makalangit na sansinukob. Bilang lugar ng kanyang pag-akyat sa langit, pinili ni Jesus ang lugar na madalas na pinapabanal ng kanyang presensya habang siya ay naninirahan sa gitna ng mga tao. Hindi ang bundok Sion, ang lugar ng lungsod ni David, hindi ang bundok Moriah, ang lugar ng templo, ang dapat parangalan. Doon si Kristo ay tinuya at itinakwil. Doon ang mga alon ng awa, na bumabalik pa rin sa isang mas malakas na alon ng pag-ibig, ay pinalo pabalik ng mga pusong kasing tigas ng bato. Mula noon si Jesus, pagod at bigat sa puso, ay umalis upang makahanap ng kapahingahan sa bundok ng mga olibo. Ang banal na Shekinah, sa paglisan mula sa unang templo, ay tumayo sa silangang bundok, na parang ayaw na talikuran ang piniling lungsod, kaya't si Kristo ay tumayo sa ibabaw ng Olivet, na may nananabik na puso na tinatanaw ang Jerusalem. Ang mga kakahuyan at glens ng bundok ay inilaan sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin at mga luha. Ang mga matarik na baybayin nito ay umalangaw sa matagumpay na sigaw ng karamihan na nagpahayag sa kanya na hari. Sa dalasdis na pagbaba nito ay natagpuan niya ang isang tahanan kasama si Lazarus sa Betania. Sa hardin ng Getsemani sa paanan nito siya ay nanalangin at naghihirap ng mag-isa. Mula sa bundok na ito siya ay aakyat sa langit. Sa tuktok nito ay magpapahinga ang kanyang mga paa kapag siya ay muling dumating. Hindi bilang isang tao ng kalungkutan, ngunit bilang isang maluwalhati at matagumpay na hari siya ay tatayo sa Olivet, habang ang mga Hebreyong haleluya ay nakikihalubilo sa mga Gentil na Hosanna, at ang mga tinig ng mga tinubos bilang isang makapangyarihang hukbo ay lalago ang acclamation, kakurunahan siyang Panginoon ng lahat. Ngayon, kasama ang 11 alagad, si Jesus ay nagtungo sa bundok. Habang sila ay dumaan sa pintuan ng Jerusalem, maraming nagtataka na mga mata ang tumingin sa maliit na grupo, na pinamumunuan ng isa na ilang linggo bago hinatulan at ipinako sa krus ng mga pinuno. Hindi alam ng mga alagad na ito na ang huli nilang pakikipanayam sa kanilang guro. Ginugol ni Jesus ang oras sa pakikipag-usap sa kanila, inulit ang kanyang dating tagubilin. Habang papalapit sila sa Getsemani, huminto siya, upang maalala nila ang mga aral na ibinigay niya sa kanila noong gabi ng kanyang matinding paghihirap. Muli niyang tiningnan ang puno ng ubas na ginamit niya noon para sa pagkakaisa ng kanyang simbahan sa kanyang sarili at sa kanyang ama, muli niyang inulit ang mga katotohanang kanyang inihayag noon. Sa buong paligid niya ay mga paalala ng kanyang hindi nasusuklian na pag-ibig. Maging ang mga alagad na napakamahal ng kanyang puso, ay, sa oras ng kanyang kahihiyan, ay siniraan at pinabayaan siya. Si Kristo ay nanirahan sa mundo sa loob ng 33 taon, tiniis niya ang panunuya, insulto, at panunuyan nito, siya ay tinanggihan at ipinako sa krus. Ngayon, nang malapit nang umakyat sa kanyang luklukan ng kaluwalhatian, habang sinusuri niya ang kawalan ng utang na loob ng mga taong kanyang naparito upang iligtas, hindi ba niya aalisin sa kanila ang kanyang pakikiramay at pagmamahal? Hindi ba ang kanyang pagmamahal ay nakasentro sa kaharian kung saan siya pinahahalagahan, at kung saan naghihintay ang mga walang kasalanan na anghel upang gawin ang kanyang utos? Hindi, ang kanyang pangako sa mga mahal sa buhay na kanyang iiwan sa lupa ay, "Ako ay sumasa inyo palagi, hanggang sa katapusan ng mundo." Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Nang makarating si Jesus sa bundok ng mga olibo, pinuna ni Jesus ang taluktok, patungo sa paligid ng Betania. Dito siya ay huminto, at ang mga disipulo ay nagtipon sa palibot niya.
Tila nagniningning ang mga sinag ng liwanag mula sa kanyang mukha habang buong pagmamahal niyang tinitingnan sila. Hindi niya sila sinaway dahil sa kanilang mga pagkakamali at kabiguan, ang mga salita ng pinakamalalim na lamang ay ang huling nahuhulog sa kanilang mga tainga mula sa mga labi ng kanilang Panginoon. Na may mga kamay na nakaunat sa pagpapala, at parang may katiyakan sa kanyang pangangalaga, dahan-dahan siyang umakyat mula sa kanila, hinayla patungo sa langit ng isang kapangyarihang mas malakas kaysa sa alinmang pang-akit sa lupa. Habang siya ay dumaan paitaas, ang nabigla na mga disipulo ay tumingin na may pilit na mga mata para sa huling sulyap sa kanilang umakyat na Panginoon. Isang ulap ng kaluwalhatian ang nagtago sa kanya mula sa kanilang paningin, at ang mga salita ay bumalik sa kanila nang tanggapin siya ng maulap na koro ng mga anghel, "Narito, ako ay sumasa iyo palagi, hanggang sa katapusan ng mundo." Kasabay nito ay lumutang sa kanila ang pinakamatamis at pinakamasayang musika mula sa angel choir. Habang ang mga disipulo ay nakatingin pa rin sa itaas, ang mga tinig ay tumutugon sa kanila na tila pinakamayamang musika. Lumingon sila, at nakakita ng dalawang anghel na anyong mga tao, na nagsalita sa kanila, na nagsasabi, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo na nakatitig sa langit? Itong si Jesus ding ito, na inakyat sa langit mula sa inyo, ay paparito rin sa paraang katulad ng nakita ninyong umakyat sa langit." Ang mga anghel na ito ay kasama ng pangkat na naghihintay sa isang nagniningning na ulap upang samahan si Jesus sa kanyang tahanan sa langit. Ang pinakadakilang pulutong ng mga anghel, sila ang dalawa na pumunta sa libingan sa muling pagkabuhay ni Kristo, at sila ay nakasama niya sa buong buhay niya sa lupa. Taglay ang pananibik na pagnanais ng buong langit ay naghintay para sa wakas ng kanyang pananatili sa mundong sinisiraan ng sumpa ng kasalanan. Dumating na ang panahon para tanggapin ng makalangit na sansinukob ang kanilang hari. Hindi ba't ang dalawang anghel ay naghahangad na makasama ang karamihang tumanggap kay Jesus? Ngunit sa pakikiramay at pagmamahal sa mga iniwan niya, naghintay sila upang bigyan sila ng kaliwan. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod, na isinugo upang maglingkod para sa kanila na magiging mga tagapagmana ng kaligtasan? Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 14. Si Kristo ay umakyat sa langit sa anyo ng sangkatauhan. Nakita ng mga alagad na tinatanggap siya ng ulap. Ang parehong Hesus na lumakad at nakipag-usap at nanalangin kasama nila, na nagputol-putol ng tinapay sa kanila, nakasama nila sa kanilang mga bangka sa lawa, at ang mismong araw na iyon ay nagpagal na kasama nila sa pag-akyat sa Olivet, ang siya ring si Jesus ay pumunta na ngayon upang makibahagi sa trono ng kanyang Ama. At tiniyak ng mga anghel sa kanila na ang mismong isa na kanilang nakitang umakyat sa langit, ay muling babalik gaya ng kanyang pag-akyat. Siya ay darating, na may mga ulap, at makikita siya ng bawat mata. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang mga patay kay Kristo ay manggabubuhay na maguli. Paparito ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, kung magkagayoy uupo siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Apokalipsis Kapitulo 1 Versikulo 7, Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 16, Mateo Kapitulo 25 Versikulo 31. Sa gayon ay matutupad ang sariling pangako ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "Kung ako'y yumaon at maghahanda ng isang dako para sa inyo, ako ay muling paririto, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naruroon, naroon din kayo." Juan Kapitulo 14 Versikulo 3. Naway magalak ang mga alagad sa pag-asa sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Nang ang mga alagad ay bumalik sa Jerusalem, ang mga tao ay tumingin sa kanila na may pagkamangha. Pagkatapos ng paglilitis at pagpapako kay Kristo sa krus, naisip na sila ay magpapakitang nalulumbay at nahihiya. Inaasahan ng kanilang mga kaaway na makikita sa kanilang mga mukha ang isang pagpapahayag ng kalungkutan at pagkatalo. Sa halip na ito ay nagkaroon lamang ng kagalakan at tagumpay. Ang kanilang mga mukha ay maningning sa kaligayahang hindi ipinanganak sa lupa. Hindi sila nagdalamhati sa nabigong pag-asa, ngunit puno ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sa kagalakan ay sinabi nila ang kahangahangang kwento ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang kanyang pag-akyat sa langit, at ang kanilang patuto ay tinanggap ng marami. Ang mga alagad ay wala ng anumang kawalan ng tiwala sa hinaharap. Alam nila na si Jesus ay nasa langit,
at ang kanyang mga pakikiramay ay nasa kanila pa rin. Alam nila na mayroon silang kaibigan sa trono ng Diyos, at sabik silang iharap ang kanilang mga kahilingan sa Ama sa pangalan ni Jesus. Sa mataimtim na sindek ay yumukod sila sa panalangin, na inuulit ang katiyakan, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa aking pangalan, humingi kayo, at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kagalakan ay malubos. Juan Kapitulo 16 versikulo 23-24. Iniabot nila ang kamay ng pananampalataya ng mas mataas at mas mataas, na may makapangyarihang argumento, si Kristo ang namatay, oo, ang muling nabuhay, na nasa kanan ng Diyos, na gumagawa rin, pamamagitan para sa atin. Roma Kapitulo 8 versikulo 34. At ang Pentecosts ay nagdala sa kanila ng ganap na kagalakan sa harapan ng mga aliw, gaya ng ipinangako ni Kristo. Buong langit ay naghihintay na tanggapin ang tagapagligtas sa mga celestial na hukuman. Sa pag-akyat niya, pinangunahan niya ang daan, at sumunod ang karamihan ng mga bihag na pinalaya sa kanyang muling pagkabuhay. Dumalo sa masayang tren ang makalangit na hukbo, na may mga hiyawan at acclamations ng papuri at celestial na awit. Habang papalapit sila sa lungsod ng Diyos, ang hamon ay ibinigay ng mga anghel na nag-escort, itaas ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuan, at magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan, at papasok ang hari ng kaluwalhatian. Masayang tumugon ang naghihintay na mga sentinel, sino itong hari ng kaluwalhatian? Sinasabi nila ito, hindi dahil hindi nila alam kung sino siya, kundi dahil maririnig nila ang sagot ng mataas na papuri, ang Panginoon ay malakas at makapangyarihan, ang Panginoon na makapangyarihan sa labanan. Itaas ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang bayan, itaas nga ninyo sila, kayong mga walang hanggang pintuan, at papasok ang hari ng kaluwalhatian. Muling narinig ang hamon, sino itong hari ng kaluwalhatian? Sapagkat ang mga anghel ay hindi nagsasawa na marinig ang kanyang pangalan na itinaas. Sumagot ang mga anghel na sama-sama, ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Awit Kapitulo 24 versikulo 7 hanggang 10. Pagkatapos ang mga pintuan ng lungsod ng Diyos ay nabuksan ng malapad, at ang mga anghel ay nagwawalis sa mga pintuang bayan sa gitna ng isang pagsabog ng nakakatuwang musika. Naroon ang trono, at sa paligid nito ay ang bahaghari ng pangako. May mga kerubin at serapin. Ang mga pinuno ng hukbo ng mga anghel, ang mga anak ng Diyos, ang mga kinatawan ng mga hindi nahulog na mundo, ay nagtitipon. Ang makalangit na konseho kung saan inakusahan ni Lucifer ang Diyos at ang kanyang anak, ang mga kinatawan ng walang kasalanan na mga kaharian kung saan naisip ni Satanas na itatag ang kanyang kapangyarihan, lahat ay naroon upang salubungin ang manunubos. Sila ay sabik na ipagdiwang ang kanyang tagumpay at luwalhatiin ang kanilang hari. Ngunit kinaweya niya sila pabalik. Hindi na niya matatanggap ngayon ang korona ng kaluwalhatian at ang maharlikang damit. Siya ay pumapasok sa presensya ng kanyang ama. Itinuro niya ang kanyang sugatang ulo, ang butas na tagiliran, ang sira na mga paa, itinaas niya ang kanyang mga kamay, dala ang bakas ng mga pako. Tinuturo niya ang mga tanda ng kanyang pagtatagumpay, inihaharap niya sa Diyos ang bigkis na alon, yaong mga itinaas na kasama niya bilang mga kinatawan ng malaking pulutong na iyon na lalabas mula sa libingan sa kanyang ikalawang pagparito. Siya ay lumalapit sa ama, na kasama niya ay may kagalakan sa isang makasalanang nagsisi, na nagagalak sa isa sa pag-awit. Bago inilatag ang mga pundasyon ng mundo, ang ama at ang anak ay nagkaisa sa isang tipan na tabyusan ng tao kung siya ay madadaig ni Satanas. Ikinapit nila ang kanilang mga kamay sa isang time na pangako na si Kristo ay magiging katiyakan para sa sangkatauhan. Ang pangakong ito ay tinupad ni Kristo. Nang nasa krus siya ay sumigaw, natapos na, hinarap niya ang ama. Ang compact ay ganap na naisakatuparan. Ngayon ay ipinahayag niya, Ama, tapos na. Ginawa ko ang iyong kalooban, O Diyos ko. Natapos ko na ang gawain ng pagtubos. Kung nasiyahan ang iyong katarungan, nais ko na sila rin, na iyong ibinigay sa akin, ay makasama ko kung saan ako naruroon. Juan Kapitulo 19 versikulo 30, 17-24. Naririnig ang tinig ng Diyos na nagpapahayag na ang katarungan ay nasisiyahan. Si Satanas ay natalo. Ang mga nagpapagal, nakikibaka ni Kristo sa lupa ay tinatanggap sa minamahal.
Efeso Kapitulo 1 Versikulo 6. Sa harap ng makalangit na mga anghel at ng mga kinatawan ng mga hindi nahulog na mundo, sila ay ipinahayag na makatwiran. Kung nasaan siya, naroon ang kanyang simbahan. Ang awa at katotohanan ay pinagtagpo, ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan sa isa't isa. Awit Kapitulo 85 Versikulo 10. Ang mga bisig ng Ama ay nakapalibot sa kanyang anak, at ang salita ay ibinigay, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 6. Sa kagalakang hindi masabi, kinikilala ng mga pinuno at pamunuan at kapangyarihan ng kataas-taasang kapangyarihan ng prinsipe ng buhay. Ang hukbo ng anghel ay nagpatira pa sa kanyang harapan, habang ang masayang sigaw ay pumupuno sa lahat ng mga looban ng langit, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at ng kayamanan, at ng karunungan, at ng lakas, at ng karangalan, at ng kaluwalhatian, at ng pagpapala. Apokalipsis Kapitulo 5 Versikulo 12. Ang mga awit ng pagtatagumpay ay nakikihalubilo sa musika mula sa mga alpa ng anghel, hanggang ang langit ay tila nag-uumapo sa tuwa at papuri. Nagtagumpay ang pag-ibig. Ang nawala ay matatagpuan. Ang langit ay umaalingaw-ngaw sa mga tinig sa matayog na mga himig na nagpapahayag. Ang pagpapala, at karangalan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan ay sumakanya na nakaupo sa luklukan, at sa kordero magpakailanman. Apokalipsis Kapitulo 5 Versikulo 13. Mula sa tagpong iyon ng makalangit na kagalakan, bumalik sa atin sa lupa ang alingaw-ngaw ng sariling kahangahangang mga salita ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at sa aking Diyos, at sa iyong Diyos. Juan Kapitulo 20 Versikulo 17. Ang pamilya ng langit at ang pamilya ng lupa ay iisa. Para sa atin umakyat ang ating Panginoon, at para sa atin siya ay nabubuhay. Kaya't siya rin ay makapagliligtas sa kanila hanggang sa sukdulan na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Hebreo Kapitulo 7 Versikulo 25. Dito nagtatapos ang lahat ng kabanata ng Desire of Ages. Para updated ka sa susunod na sulat ni Sister Ellen Goldwhite, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig nito. God bless to all.